ba ng good news dahil sawa ka na sa puro bad news? At kung gusto mong updated ka sa mga government activities at initiatives ng Pamunuang Aquino, you are tuned in to the right program. Ito ang report kay Boss. Ang programang magbibigay ng mga balitang puno ng saysay at features na tiyak niyong aabangan. Ako po si Carla Lizardo. Kamakailan lang, muli na namang napagtibay ni Pangulong Aquino ang foreign relations ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa nang siya ay pumunta sa Myanmar para dumalo sa 2013 World Economic Forum on East Asia. Para sa detalye ng balitang ito, let's watch the first part of Executive Summary. Isang mas maunlad na Pilipinas ang maaaring maasahan ng bansa bunga ng pagbisita ng Pangulo sa bansang Myanmar para makibahagi sa ika-22 World Economic Forum on East Asia. Ang WEF on East Asia ay ang isa sa pinakamalaking pagpupulong ng mga leader at mga matataas na tao sa lipunan para makipagbalita ng kaalaman at kuro-kuro para sa ikauunlad ng mga bansa na napapaloob sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang pagpupulong na ginanap sa Myanmar ay ang kauna-unahang WEF na ginanap sa bansa matapos ang ilang taon nito sa ilalim ng military junta. Lula ng Chartered Flight PR-001 kasama ang 57-member delegation, nagtungo ang Pangulo sa Myanmar na kilala rin bilang Burma. Una sa mga naging priority ng Pangulo ay ang pakikipagpulong kay President Thein Sein. Sa kanilang pagpupulong, ipinahayag ni President Thein na ang pagbisita ni Pangulong Aquino ay isang promosyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ipinahayag din ng President ng Burma ang kanyang commitment para sa pagbabago ng ekonomiya ng mga bansa na malayo sa centralized government at nakabase sa malayang pangangalakal. Samantala, bilang tugon, pinasalamatan ni Pangulong Aquino si President Thein sa kanyang mainit na pagtanggap sa kanyang delegasyon. Ito rin ang kanyang kinuhang pagkakataon upang imbitahan ang Pangulo para sa isang state visit sa Pilipinas. Napag-usapan din ng dalawang leader ang usapin tungkol sa mga posibleng investments kung saan nakatuon ngayon ang ibang bansa dahil sa mas progresibong estado ng ekonomiya ng Pilipinas at Burma. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang mga pamamaraan kung paano mas mapapagbuti ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, gayon din ang mga political reforms. Matapos ang bilateral meeting ng dalawang leader, agad na nagtungo si President Aquino sa Myanmar International Convention Center o MICC, kung saan ginanap ang ika-22 WEF on East Asia. Sa kanyang pagdating ay nakipagkita siya kay Professor Klaus Schwab, na founder at executive chairman ng World Economic Forum. Sa kanilang pag-uusap, kanilang binigyang pansin ang pagtanggap ng Pilipinas bilang kasunod na host ng World Economic Forum on East Asia sa 2014. Isang mas matatag na ekonomiya naman ang inaasahan ng pamahalaan mula sa mga posibleng investor na bunga ng kanyang pagdalo sa isang luncheon na pinangunahan ng Ayala Corporation. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mga mamumuhunan sa bansa upang magtayo ng mga negosyo. Inanyayahan din ng Pangulo ang mga mangangalakal na bumisita sa bansa para sa WEF on East Asia sa 2014. Gayon din upang tignan ang natatanging ganda ng Pilipinas. This is the perfect time to invest in the Philippines. More and more opportunities have been created both as a result and as an affirmation of our commitment to reform. And we are here today to share these opportunities and invite you to work with us. May I take this opportunity to invite you to come and visit the Philippines, whether for a vacation, for business,
perhaps to explore the hotel industry, or for the World Economic Forum on East Asia 2014, which will be held in our country. Sa layong mas mapagbuti ang kalagayan ng bayan, gayon din ang pagpapalalim sa pakikipagkaibigan sa mga kalapit bansa. Dumalo ang Pangulo sa closing plenary ng World Economic Forum on East Asia, kung saan pinaunlakan niya ang ilang mga katanungan kung paano naiangat ang ekonomiya ng bansa. Much of what we have done to attract businesses is based on the belief that a sense of justice, of the predictability of outcomes, breeds confidence, which in turn begets prosperity. A level playing field assures potential investors that the foundations for success in the Philippines are new ideas and hard work. Sa okasyong ito, formal ding tinanggap ng Pangulo ang turnover ng pag-host ng Pilipinas sa World Economic Forum on East Asia. Well, firstly, we're very much looking forward to our next year's meeting, and I think one of the reasons why next year's meeting is so highly anticipated is because all of the good things which are happening in the Philippines. Economic growth is on the rise. It is, by population, the second largest country in ASEAN. I think the Philippines has set a very strong example under the current administration for the fight against corruption. And these are well noted by the international community. So we already sense and have heard from our members how keen they are to come to the Philippines next year to understand these new dynamics which are shaping the future growth of the Philippine economy. Di pinalambas ng Pangulo ang pagkakataon upang makipagkita kay Madam Aung San Suu Kyi. The Philippine government has consistently stood by Madam Aung San Suu Kyi since the beginning of her struggle in 1989 to achieve democracy for her country and people. The democratic principles being advocated by Madam Aung San Suu Kyi are the same principles embraced by Filipinos when our people stood up against a dictatorial regime. I believe the meeting of President Aquino with Madam Aung San Suu Kyi will be very interesting, noting the connection which they share in their own personal experiences. Si Aung San Suu Kyi ay ang 1991 Nobel Prize laureate at isa sa mga nasa likod sa kalayaan ng bansang Myanmar mula sa military rule na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 20 taon. Sa isang bihirang pagkakataon, nagkita at nagpulong ang dalawang leader at nagpalitan ng mga kwento ng nakaraan at ang pagkakapareho ng naging buhay ng mga magulang ng Pangulo at ni Honorable Aung San Suu Kyi na parehong nakipaglaban para sa demokrasya. Ang kanilang pagkikita na rin ang kinuhang pagkakataon ng Pangulo upang imbitahan ang Burmese icon of democracy para bumisita sa Pilipinas. Bago bumalik ng bansa, ay nakausap ni Pangulong Aquino si dating British Prime Minister Tony Blair na sinasabing matagal nang nais makipagpulong sa kanya para sa ilang investment proposal. Ang bawat pagbisita ng pinuno sa ibang bansa ay mahalaga dahil isa ito sa ilang pagkakataon upang makahikayat ng mga mamumuhunan, gayon din ang pagpapakilala sa bansa para sa turismo. When we return, abangan ninyo ang maipagmamalaki nating mga Pinoy sa Myanmar.
Nasa larangan ng pagtuturo, sining at pangangasiwa ang propesyon ng karamihan sa mga Pilipino sa Myanmar. Ang kontribusyon nila sa bansang iyon, maging dito sa Pilipinas, ay lubos na kinikilala at hinahangaan. Panuurin natin ang mga katangi-tangi nating kababayan sa ibayong dagat sa Pinoy Yata Ito. Kung abala ang Pangulo sa pagpapabuti ng estado ng bansa, ang ating mga makabagong bayani ay puspusan rin sa pagpapakitang gilas at pagpapakita ng natatanging talento at husay sa ibayong dagat. Matagal ng panahon ang pagkakaibigang Myanmar at Pilipinas at sa mga panahong ito, patuloy ang pagpapalitan ng kaalaman at kakayahan sa pagitan ng dalawang bansa. The Philippines and Myanmar established diplomatic relations on 29 of September 1956. The two countries have maintained close and strong relations for about 57 years now. In recent years, there has been a noticeable increase in the exchange of visits between our officials from the government, Parliament, academe, civil society, and business sectors. We have about 575 Filipinos residing or working in Myanmar. Most of them are concentrated in Yangon, the commercial capital of Myanmar. Filipinos in Myanmar are in wide range of occupations. Most Filipinos in Myanmar are well respected for having contributed to the advancement and development of this nation. Dahil sa nag-uumapaw na talento sa ating bansa, maraming talentong hindi napapansin, na isa naman pagkakataon agad na nakikita ng mga dayuhan. I'm working here for about 10 years this coming June 7 actually. Tapos yung trabaho ko is gym manager and at the same time a dance teacher. So far okay naman kasi yung company ko they also take care of me a lot. I get a good contract. Mas anga tayo tungkol sa culture and especially when it comes to like singing and dancing. Especially in my profession as a dance teacher, mas lalong lamang na lamang tayo sa ibang mga foreigners. Trabaho for almost 3 years na. So, on November 2013, yun na yung ika-3 years ko. And then, tatrabaho ko for a retail group as a space planner. So, yung space planner, ang ginagawa ko for space planning is, I'm planning kung ano yung merong space for the store. And then, aside from that, may mga special display concerns sa mga supplier na gusto nila na para ma-emphasize yung items nila or yung brand nila. Malaki man ang kaginhawaan ng pangingibang bansa, dama pa rin ng bawat Pinoy ang pangungulila sa sariling bansa. I was directly hired from my previous GM in my hotel that I'm working right now. And ang isang dahilan na talagang nangingibang bansa ko dahil parang ako din yung isang breadwinner sa aming family kasi patay na yung tatay ko at saka may kapatid ako na pinapaaral tapos sinusuportahan ko yung nanay ko. Mahirap kasi malayo ka sa pamilya mo at saka syempre mamimiss mo at hindi mo sila makikita araw-araw. It started because of the family. Of course, it was the need to find opportunities. I grew up sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. And from there, we realized the opportunities of developing countries. So after there, we went to Myanmar. We had some friends come in. Tapos then we saw the similar thing. There's opportunities. We had the sense na padating ang opportunity dito since it's developing, it's opening up. So why not try? It's more of the adventure at the same time as seeking new opportunities outside of our comfort zone sa bansa. And apart from that, yung competition din sa Philippines, it's a little bit hard to stand out among a lot of professionals. And so
I guess it's the opportunities that are available outside of the country. Well, mahirap kasi you're getting out your comfort zone eh. Kasi pag nasa Pilipinas ka, andun pamilya mo, andun yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, barkada mo. Then pupunta ka sa foreign country na nag-a-adjust yung environment mo. Na hindi mo na minsan alam kung kailan ka tatama ng homesick, kung minsan gusto mo lang kausapin sila. At ang di pa agad doon, since nag-open pa lang yung country, communication-wise pa lang, medyo mahirap na. Mahirap man ang mga ibang bansa dahil na rin sa lungkot at kaibahan ng kapaligiran. Hindi nila ito alintana dahil taglay nila ang katangiang tumatatak sa bawat trabahong Pinoy. Flexibility yung isa sa mga kasi big company na yon. Yung environment is very fast. So when you're a retail company kasi, everything change. So from day one ito yung plano mo, it will change soon kasi maraming changes eh. So galing ako ng SM and then dito ako nalipas sa Myanmar. It was very unexpected kasi ang Myanmar very pala sila, laid back. So mabagal lang sila, hindi pa nila kaya yung multitasking. Unlike Philippines, lahat mabilis eh. So dito mahirap lang yung sa akin kasi may time frame ka for a certain project eh. After that, kailangan may panibagong project na darating. So kailangan matapos mo rin kagad yun. At yun nga, medyo nadidelay gawa nung working environment. 3 years na akong trabaho. I'm working as a teacher in an international school. As a teacher, I'm handling English, IT, and science. We are taught to improvise or do your best so you can produce some like projects, mga science project using resources. So dito kasi parang pag wala yung materials na yan, wala na, tapos na. Pero tayo, we know how to source up. Tatrabaho ko ito for 3 years already. I work in an advertising agency, Mango Marketing. I work as the creative director sa creative department. Creating ideas for marketing strategies, at the same time managing creative people like graphic designers, copywriters, so on. Filipinos are more known as liberal and let's say we have a lot of influence from the West. At the same time, na mas exposed tayo to different cultures. And having said that, so mas nakaka-adapt ang Pinoy from what I've observed, fitting into different countries and industries at the same time. Dito I enjoyed because I always mingle with the Burmese people and they are really nice. Actually, their culture is similar like our Filipino culture. Like they always give respect to our elders and loyal sila, friendly and hospitable. Para sa mga Pilipino sa Myanmar, dama nila ang katumbas na ginhawa sa bawat oras na pinaghirapan nila dahil tiwala silang mararamdaman nila ito dahil sa tinamasang kaunlaran ng bansa. Pag-ibig program na inaano ngayon ng ating gobyerno, talagang malaking tulong yun sa aming mga overseas Filipino workers kasi at least yung aming kinikita dito, pag maka-avail kami ng itong pag-ibig program, then at least may bahay na kami uwian pag-uwi namin. Ang nagustuhan ko ngayon yung nagiging known ang Philippines for economic, tumataas tayo, nagiging competitive tayo to other Asian countries. Based sa news na napanood ko, number 3 tayo among the neighboring Asian countries. Kaya from there, nakakaroon ng hope na baka may mga Pilipino na hindi na mag-ibang bansa, bumalik sa Pilipinas kasi nagbo-boom na yung economy ng Pilipinas. Sinasabing ang kasipagan at ang husay ng bawat Pilipino ang dahilan kung bakit mas pinili tayo ng mga dayuhan. Ang ating kakayahang kumayon at makipagsabayan sa anumang bansa ay likas sa atin dahil Pinoy yata ito.
very much looking forward to our next year's meeting. So highly anticipated is because all of the good things which are happening in the Philippines. Economic growth is on the rise. The Philippines has set a very strong example under the current administration for the fight against corruption, and these are well noted by the international community. So we already sense and have heard from our members how keen they are to come to the Philippines next year to understand these new dynamics which are shaping the future growth of the Philippine economy. I'm inviting all of you to visit the Philippines to see with your own eyes the transformation that has taken place. I am certain that it will be a memorable experience, especially if you can set aside some time to explore a few of our renowned tourist destinations and see that it is really more fun in the Philippines. Nagbabalik ang report kay Boss. Sa kasalukuyan ay nararanasan pa rin ang panakanakang brownout sa Mindanao. Isang krisis kung ituring ng karamihan na nangangailangan ng agarang solusyon. Sa puntong ito, ihahatid namin sa inyo kung ano-ano ba ang mga solusyong inilatag ng pamahalaan para maibsan ang power shortage sa rehiyon. Gayon din ang aksyon ng mga electric cooperatives dito para maipaabot sa publiko ang mga impormasyong hatid ng gobyerno. Dito lang yan sa First Agenda. Bahagi ng patuloy nating pag-unlad at modernisasyon ang kuryente. Halos sa ating pang-araw-araw na gawain ay ginagamit natin ito. Pero, gaano nga ba kasapat ang kasalukuyan nating enerhiya kumpara sa palaki ng palaking konsumo ng mga tao? We have enough supply. Energy is long-term. Parating long-term ito, hindi pa rin short-term. And because long-term ito, ang pinag-uusapan natin is hindi lang kung meron kayong kuryente bukas, it goes beyond one term of any president. Dapat meron tayong plano na that spans up to 2030, which is what we have right now. A master plan in a sense na medyo pinipihit natin ng konti, ina-adjust ng konti every year kung anong mga developments natin. But generally, we have enough power to supply us for up to 2016, and beyond that, there are power plants being built, okay, to cater to the needs of the people of this country in the future. Pero nito lamang mga nakaraang buwan, naging laman ng balita ang patuloy na brownout na nararanasan sa Mindanao. 1 hanggang 6 na oras na rotating brownouts ang iniinda ng mga kababayan natin sa rehiyon. Ayon sa Department of Energy, hindi na sapat ang kuryenteng kayang i-produce ng mga hydropower plants sa lumulubong populasyon at ekonomiya ng Mindanao. It takes 3 to 4 years to build a plant. Ang good news is, pag-upo ni Presidente Noynoy Aquino, may mga naitayong planta. These are private sector plants. Na, kailangan mo ng konting confidence. So may confidence tayo kasi ang panibago ang pamahalaan natin at mapagkakatiwalaan natin, nagtayo sila ng planta. And in fact, nagtayo sila ng planta 2011 tsaka 2012. Kaya ang mga planta na to matatapos in 2015. So in 2 years time, meron tayong kuryente. Okay? Kasi merong nagtayo talaga ng planta. Heeding to the call of the President, nagtayo ng planta. Bakit? Ano ba yung kulang ng Mindanao ngayon? Ang estimated na kulang natin is 200 megawatts. Ilan yung itatayo? Anong output? 588. Sobra-sobra yata to.
Pero alam mo, kailangan bigyan ng allowance kasi alam mo naman, kapag may kuryente na, biglang bibili ng TV, bibili ng plancha, ayaw na ng uling, bibili ng aircon. So, ang growth ng Mindanao is actually mahirap i-predict. Ang growth nila in terms of electricity usage. Bakit? Kasi may curtailment, may kulang. Kapag may kulang, hindi mo alam kung ilan talaga kailangan nila. But 588 will be sufficient for Mindanao. Sa datos ng DOE, mula Hunyo hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon, tinatayang kakapusin pa rin ng hanggang 83 megawatts ang buong Mindanao sa kabila ng operasyon ng iba't ibang planta ng enerhiya tulad ng coal, oil-based, Iligan Diesel Power Plant, geothermal, hydro, at biomass. At sa nakatakdang rehabilitasyon at uprating sa ilang unit ng Agus Hydropower Plants, ginarantiyahan ng National Power Corporation na hindi gaanong bababa ang produksyon nila ng enerhiya, lalo't pumasok na ang panahon ng tag-ulan. We can assure to the people of Mindanao na as far as Napocor is concerned, lahat na pwedeng magawa na maibigay sa mga tao ng Mindanao in terms of energy, ginagawa namin lahat. Maliban lang dito sa hydro natin dahil sinasabi, we are heavily dependent on hydrology. Kung paborable ang hydrology natin, marami tayong tubig, bibigay natin sa inyo lahat. Pero dahil nakadepende ang mga hydropower plants sa supply ng tubig mula sa Lake Lanao at Pulangi River, naapektado naman ng climate change lalo na sa panahon ng tag-init. Aminado ang mga taga-Napocor na kinakailangan na ng dagdag na planta at ito na rin ang tamang panahon para tanggapin na tataas ang presyo ng kuryente at tayong mga consumers ang papasan nito. Tama naman yung rate ng masa, the rate of the message that is imparted to us. Pero kailangan talaga, at this time, it's high time na mag-increase tayo ng power plant. Build up tayo ng power plant. For example, itong Pulangi. Ang imbisyon ng gobyerno dito ay 6 Pulangi projects. Pero sa ngayon, up to this time, isa lang. Pulangi 4 lang. And then, as we can see, the total reserves ng Pulangi River is about 903 megawatts for the 6 Pulangi projects. So, that can help more for the upliftment of our power needs. Ito na, kaya naman next generation tayo eh. Meron tayong hydro, although hydro-based tayo. Meron na tayong thermal power plant, meron coal-fired power plant, meron tayong diesel power plant. Pero alam mo naman, pag nagme-mix tayo, hindi, ang hydro ay mura lang pag mag-generate tayo ng 1 kilowatt. E paano yung diesel plant? Yung diesel plant maabot ng 10 to 12 pesos to generate 1 kilowatt. Eh, sino magsusubsidize yan? Eh, itong mga hydro. Kaya ang nangyari, eh, maring hindi talaga magawasan na yung power rate ay na-absorb sa mga consumer. Tulad ko, ay tayong lahat. It's time to move on. If hydro is not available, it's time to move on, even if it's a bit higher in cost. Personally, I look at it as a way of increase in businesses. It will propel more labor, and it will help eventually the poor, because the businesses propels the business. I mean, the food to the table. Even if the energy power goes up, it can still be tucked in the pricing. Kami kasi sa Mindanao, nasanay na rin kami sa murang kuryente galing sa Napocor. And probably that was the dilemma, na meron namang options to buy new supply pero medyo may kamahalan. And probably that was the reason why alanganin din yung mga electric cooperatives bumili dahil tataas yung presyo. But ito yung nangyari ngayon na nagkaroon ng rotating brownouts. And ngayon na-experience nila na importante pala talaga yung supply. They're now willing to buy even the more expensive source, which is hindi rin acceptable sa iba. So, it really pays to plan ahead and anticipate. Tapos, to be transparent sa mga consumers na kailangan din talaga tumaas na according to the actual or to the true cost of delivering power yung magiging presyohan.
Sa mga isinagawang Energy Forum, ipinresinta sa mga stakeholders, business sector at electric cooperatives ang iba't ibang short-term solutions para maibsan ang brownout sa Mindanao. Nariyan ang pinakamabilis na itayo, ang diesel power plant, ang modular generator sets na iuutang naman sa mga kooperatiba mula sa NEA, ang paggamit ng Interrupted Load Program o ILP na kasalukuyan lamang na matatagpuan sa pinakamaunlad na syudad sa Mindanao, tulad ng Cagayan de Oro at Davao, solar power at enerhiya mula sa biomass na mangangailangan naman ng baseload plants. Mabilis, agaran, pero di tulad ng mga plantang inaabot ng 3 hanggang 4 na taon na mababa ang operating cost. Ang lahat ng nabanggit na solusyon, mahal ang operasyon. Kaya't ang bottom line, tataas pa rin ang presyo ng kuryente. Any increases in the rates is better than no power at all. Okay? Speaking for the business sector, it's okay even if we increase the rates as long as we have the power. Now, if for the consumers, they have no choice because it's better than nothing at all. But even if we still don't have the investors to come in Mindanao because it's too low. The prices of power is too low. And who, in the business sense, who would like to come when the prices are very low? So it should be meeting two ends. The increases, the businesses wouldn't mind. My personal opinion, as long as the power is there. Binabalangkas na rin ng Department of Energy ang electricity spot market sa Mindanao para mas maengganyo ang pribadong sektor na makiisa at tumulong sa kasalukuyang problema. Fina-fast track natin ang spot market natin, yung tinatawag natin na IMEM, yung Interim Mindanao Electricity Market. Parang WESM dito sa Manila. For the information of everybody, ang kuryente sa Luzon at Visayas, tinitrade every hour. Meron tayong spot market, binibenta at binibili every hour. Yan ang gusto nating itayo sa Mindanao. Bakit? Kung nagtayo ako ng planta at wala akong kakontrata ng long term, kaya ko. Kaya sinong bibili sa akin? Ano ang structure? Anong struktura para mabili? Yan ang IMEM. So ipapasok natin ang IMEM before the end of the year. Ang plano nito was actually next year. Sabi ko, hindi. Let's make it now. To encourage the private sector to put up their plans na kahit walang kontrata. Ang ilang electric cooperatives naman sa Mindanao nakipagkontrata na para sa agarang solusyon sa brownout. Naipaliwanag na naman daw nila ito sa kanilang mga customers at tinanggap ng maluwag sa kanilang kalooban. Giit nila, 2 taon lang naman at muling bababa ang presyo ng kuryente kapag natapos na ang mga planta sa 2015. Ang maganda dito sa atin, sa electric cooperative ng Davao Sur, no? Maganda kasi yung relasyon natin sa media, sa local officials, no? Then, ipaparating natin sa mga consumers natin yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng brownout, tapos ano yung solusyon natin na gagawin, tapos magkano po yung impact. So, naiintindihan naman ng mga tao yung impact ng pagkontrata natin ng high o expensive na genset, no? In fact, yesterday is the scheduled 33rd annual meeting ng Dasureco. So, nandoon yung mga konsumante natin, na-explain natin doon, no? Yung mga ginagawa ng electric cooperative para ma-correct or ma-solve natin yung brownout. So, we are expecting that by August of this year, wala nang brownout sa Davao del Sur. Tulad ni Ate Jen na may-ari ng isang kainan sa bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur, nakakaranas pa rin siya ng panakanakang brownout. At dahil tataas ang presyo ng kuryente, babawiin na lang daw niya ito sa ibang paraan. Dito sa amin may brownout na isang araw, pero hindi po tatagal ng isang oras. Kunting tipid na lang po, huwag magasto sa tubig, gano'n. Ang Davao Oriental naman na sinalanta ng bagyo Pablo noong nakaraang taon, dobleng sakit ang iniinda.
ang pagbangon mula sa dilubyo at ang dagdag na presyo sa buwanang bayarin. Dito sa pagkikontrata po namin sa Terma South Incorporated, medyo may increase po na mangyayari na around mga 1.32 centavos. Pero ang nakapag-ano lang po dito, sa usual process po na ginawa po namin, na ipinaalam po namin sa consumer kung ano ang nangyari sa Dureco o ano ang dapat natin gawin para mawala na itong rotational brownout. Nagkaroon po kami ng public consultation, nag-hearing po kami before the Energy Regulatory Commission. Naintindihan naman po siguro ng mga consumer dito sa Davao Oriental. May kontrata kaming gagawin, may increase na mangyayari po. At dahil likas na matiisin ang mga Pilipino, sinasamahan na lamang nila ito ng regular na konsultasyon at paliwanag sa tunay nilang sitwasyon. Mahirap kung hindi tanggapin. Wala tayong ilaw. Oo. So, nalaman din ng mga tao kung anong rason, bakit ganyan. May ginawa din ang Dureco. May meetings na nagawang Dureco para just to explain sa mga tao. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas tayo ng brownout. Mas malala pa nga ito noon na inaabot ng 8 oras kada araw sa malaking bahagi ng bansa. Sa sitwasyong kinakaharap ng mga taga-Mindanao, di lang pakikiisa at pangunawa ang kailangan, kundi pagtanggap sa masakit na katotohanan. Ang pakiusap ko lang sa taga-Mindanao is that bigyan natin ng tsansa itong short-term solution natin. Medyo masakit, okay, medyo mabigat, pero that is the only solution we have right now. Magiging transparent tayo dito sa ating power industry. Sa susunod na panahon, kung meron tayong ibang episode pa dito, ang ipapakita ko sa inyo ay isang interesting website na kung saan lahat ng bagay sa kuryente malalaman nyo. Kasama na kung magkano binabayaran nyo at saan pumupunta. At kung kanino nakakontrata. Lahat ito ilalabas natin because the only way na bababa ang kuryente dito sa Pilipinas is kung meron tayong transparency at lahat kayo involved. Keep on tuning in to Report kay Boss. Dahil sa aming pagbabalik, matutunghayan ninyo ang kakaibang yaman ng ating sining at kultura na nakakubli sa Tamawan Village. Don't switch channels! Bahagi ng taunang pagdiriwang ng Arts Festival ng National Commission for Culture and the Arts, pinangungunahan ng Chanom Foundation ang pagsasagawa ng 4th Tamawan International Arts Festival. Tampok dito ang kakaibang katutubong kultura at tradisyon ng Cordillera at kung paano ito pinapangalagaan para hindi tuluyang maglaho.
Panuurin natin ito sa Tatak Pinas. Kung meron man bansang higit na binayayaan ng yaman ng kalikasan, ang bansang Pilipinas ang isa sa nangunguna sa pinakamaswerteng pinagkalooban nito, na umigting pa sa dami ng makukulay at iba't ibang kultura at tradisyong matatagpuan dito. Kaya naman, isa sa isinusulong ng pamahalaan ay ang palakasin ang turismo sa bansa. Sa pinakahuling naitalang datos ng Department of Tourism, nakamit na nga noong 2011 ang target na 35.5 million domestic tourists para sa taong 2016. Hudyat ng pagkilala sa Pilipinas bilang isa sa kilalang tourist destinations sa mundo. Ngunit habang nakikilala ang yamang kalikasan ng Pilipinas, ay siya naman ang unti-unting paglaho ng mga katutubong kultura at mga tradisyong nakagisnan. Lalo na at malakas ang pagtangkilik ng mga kabataan sa mga kulturang banyaga. Kaya naman bahagi ng taunang Arts Festival ng National Commission for Culture and the Arts, NCCA, ang pagsulong sa 4th Tamawan International Arts Festival sa Baguio City. Sa pangunguna ng Chanum Foundation Incorporated, binuo nila ang Tamawan Village na matatagpuan sa sentro ng lungsod ng Baguio para magsilbing daan at muling manumbalik sa mga kabataan ang pagpapahalaga sa mga kultura at tradisyon ng mga katutubo sa Cordillera. First of all, Tamawan Village, it's an Ibali word for vantage point. Then it was mainly purposely built to set up for the artists and to preserve yung mga Cordillera heritage, like yung mga native old houses nila, music and dance ng Cordillera. So that's yung main purpose. And then at the same time, to preserve yung arts and culture ng Cordillera. Nagsimula noong taon 1998, binuo ang Tamawan Village kasama ang ilan sa kilalang manlilikha tulad ng National Artist for Visual Arts na si Benjamin Cabrera o BenCap, ang isang modelong komunidad ng mga katutubo sa Cordillera. Nag-umpisa to noong 1995 with BenCap, Jordan, over a cup of coffee, tsaka gin, na gusto namin magtayo ng isang center para sa mga artist ng Baguio. So, I started with the 3 native houses. We went to Banawe Rice Terraces. Tapos from there, naging 5, 7, and then in 1998, we put up the foundation. Mainly for the purpose of to house yung mga local artists natin tsaka i-promote yung mga Cordillera arts and culture. Our reason of gathering all these abandoned huts is to make it accessible sa mga kapwa natin Pilipino, because not all have the privilege to go to the highlands, and one thing more, to preserve it, because instead na it will go sa mga furniture antique dealer. So we decided to transfer all the native huts with the help of the leaders of the different villages. So yeah, then for us, we encourage yung mga younger generation to be proud of the culture. Sa ginawang 4th Tamawan International Arts Festival, tinampok dito ang ilan sa mga katutubong tradisyon tulad ng kanyaw, isang ritual ng pag-aalay sa mga anito. Ginagawa ng mga lula namin noon at saka yung mga lolo, kalula. So, dapat sundin ang nila, yung ginagawa. Iaalay sa mga kabunyan,
Kabunyan po ay yun ang anito noon. Ipagpatuloy namin kasi yan ang traditional namin para yung buhay. Pag punta ka sa trabaho, pag maganda ang biyahe mo, pag maganda ang balik mo, walang mangyayari. Kaya sinusunod namin, ginagawa namin ito. Yan ang sinabi kasi ng mga itong matatanda na dapat sana huwag yung kalimutan ito kasi yan ang dating ginagawa. Dinaluhan naman ang pagdiriwang ni South African Ambassador Agnes Niamande Pitso, kung saan malaki ang pagkakahambing ng mga katutubong kultura ng mga Cordillera sa kultura ng mga tribo sa Africa. I realized that in terms of even the wear, the attire, there's so much similarities. And from there, I looked at the beadwork, and it's more so people who came from South Africa who said with the minister, said to me, are you aware that there's so much similarities with one of the national groups, indigenous national groups in South Africa? Then I looked and said, yeah, you're right. I was not even aware it was in front of me. Eh? Nagkaroon din ng pagtatanghal ng samut-saring sinaunang sining tulad ng cloth weaving, dream catcher making, traditional tattooing, at mga katutubong sayaw gamit ang mga katutubong instrumentong pangmusika tulad ng kawayan. Sa totoo lang, mahirap nang i-preserba ang kultura, pero ang ginagawa ng mga kabataan ngayon na para may preserba itong tradition and culture ay through festivals na. Kaya naman, isa sa ginawang misyon ng Tamawan ang palapitin ang mga katutubong kultura sa mga kabataan, lalo na't nanganganib na itong mawala. Katuwang na rin ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng NCCA, Department of Tourism, at ang lokal na pamahalaan, unti-unti nitong pinapaalala ang yaman ng sariling lahi. At hindi lang ito sa Baguio. Nagkakaroon na rin ng pagkikilos ang Chenong Foundation para pukawin din ang kamalayan ng ilan pang sinaunang yamang lahi sa ilang probinsya sa bansa na katulad ng Tamawan Village na magsisilbing kanlungan ng mga sining katutubo. We've been supported by the NCCA, the National Commission for Culture and Arts, under the Office of the President for the past 8 years. They've been giving us funding just to continue itong activity to yung festival. So we're happy, even the city of Baguio, then Benguet, particularly Benguet, they've been supporting to us. And now we have yung mga Romblon, nandito rin yung Batanes, Binangonan group, so it become big. Yung Tamawan, for the last 5 years, yung Chenong Foundation, saka yung Tamawan Village Artists, niimbita kami ng ibang provinces to guide them how to put up like a cultural art center in every province and municipalities. Like we have one in Romblon, we did it the other year, and then this year we're doing it for Batanes, and then before that we have yung Palawan, Dumaguete. So, I mean, masaya kami na it's being expanded na yung gusto naming mangyari na napipreserve yung mga kultura at saka arts ng bawat region. At bahagi rin ng misyon nila ay ang maghatid tulong sa ating mga katutubong kapatid tulad na lang ng mga scholarship programs at rehabilitation ng rice terraces sa Benguet. For the past almost 12 years, 14 years, we've been sending scholars of the we have scholars from Ifugao, from Kalinga. We send them up to their university. Those deserving. It's not all naman, but basta deserving. Kahit na passing lang, but they have the talent, so we send them to school free tuition fee, and they stay with us as a working student. They help us 4 hours. Then they go to school the rest of the day. And then we have also yung mga art workshop every year. Every month, for the past 2 years, every month we go to different remote schools in the Cordillera.
like sa Pito, Kayapa area boundary na, it's accessible, so we give pencil because this was one time we went to one village, the family have 3 kids, they have to divide yung Mongol na lapis o yung black into 3 for the kids. So ganun kahirap. So for us, yan dami. So we ask our friends from different universities. So they send us books, notebooks. Sa pagpasok ng makabagong panahon, kung saan mamumulat ang karamihan sa ating mga kabataan sa samut-saring kulturang banyaga, hindi nakakapagtataka na unti-unting nakakalimutan ang sarili nating pagkakilanlan bilang Pilipino. Ngunit kung ating babalikan, isa sa yaman ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki ay ang natatangi nitong kultura at tradisyon na minanapan natin sa ating mga ninuno. Palaging sinasabi na pagdating sa ganyang tanong, we should be all proud of our culture and tradition. Dapat, you should not be ashamed of your culture. It's just my dream na to put up like this, na parang legacy na rin, to leave it for the next generation na we hope they will continue yung aim and purpose namin. Gusto lang po namin iparating sa mga iba kong kasamaan din po namin kabataan na mga Cordillerans ko rin or kahit saan man sila naroon is gusto namin is kung ano man po yung dugo natin or lahi natin, kailangan nating respetuhin, tapos pagyamanin ito, tapos palawakin. Sana patuloy na tangkilikin or maging proud tayo kung sino man, kung ano man tayo. Araw ng Kalayaan, pagbisita ni Prime Minister Gusmao ng Timor-Leste at ang final inspection ng Laguindingan Airport. Ilan lamang yan sa mga importanteng kaganapan na dinaluhan ni Pinoy nitong mga nakaraang linggo. Tunghayan ang mga pinagkaabalahan ng ating Pangulo sa final portion ng Executive Summary. Sa unang pagkakataon, dumalaw sa Pilipinas ang punong ministro ng Timor-Leste na si Khairala Shanana Gusmao. Siya ang naging kauna-unahang Pangulo ng Timor-Leste nung lumaya ito buhat sa Indonesia noong 2002. Si Pangulong Benigno Aquino III at si Prime Minister Gusmao ang naging saksi sa paglagda ng 3 mahahalagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga kasunduang ito ay ang Memorandum of Understanding on Policy Consultations para sa ugnayang panglabas, ang Memorandum of Understanding para sa kaunlarang pang-infrastruktura at ang Memorandum of Understanding on Teacher Training para sa edukasyon. Sa mahigit na 100 scholar na Timorese sa Pilipinas, 32 na ang nakatapos sa kanilang pag-aaral dito at nakauwi na sa kanilang bansa para doon gamitin ang kanilang natutunan. Nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Aquino sa hangarin ng Timor-Leste na maging kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. We look forward to working more closely with you in the future in advancing regional dialogue, which we know will redound not only to the growth of our people and our countries, but will also contribute to the stability and continued development of our region. Kinilala rin ng Pangulo ang magandang samahan at pagtutulungan ng Pilipinas at Timor-Leste pagdating sa larangan ng tanggulan, kalakalan, panahon ng kalamidad at edukasyon. Nagpasalamat at tumugon naman si Prime Minister Gusmao na umaasa siyang may matututuhan ang Timor-Leste sa karanasan at kaalaman ng Pilipinas sa larangan ng turismo, pagsasaka at pag-iisda. Bago pa man buksan sa publiko ang paliparan ng Laguindingan Airport sa Misamis Oriental, si Pangulong Aquino ang nanguna sa pagsagawa ng huling inspeksyon sa paliparan. At kung handa na nga ito para tugunan ang kakulangan ng Lumi Airport at Baloi Airport sa karatig nitong lalawigan. Kumpiyansa po tayo magiging bukal ito ng mas malakas na turismo at mas malawak na oportunidad
para sa ating mga kababayan. Taglay ang pinagandang pasilidad at mga makabagong kagamitan para mabigay ang karagdagang seguridad. Ang Lagindingan Airport ay pasok sa international standards para magsilbing pangunahing paliparan sa bahagi ng Mindanao. Sagisag ang paliparang ito sa bagong mukha ng mga proyekto ng ating gobyerno, ang pagtiyak na tamang tao ang may hawak sa makabuluhang programa at gagawin ito sa mas mura, mas mabilis at tamang kalidad. Sa pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Aquino na ipagtatanggol ng kanyang administrasyon ang soberenya, teritoryo at kalayaan ng mga Pilipino sa lahat ng oras. Naninindigan tayo para sa ating mga karapatan bilang bansang may sariling soberenya, bilang bayang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan, bilang Pilipinas na may sariling bandila na kapantay ng lahat. Sinabi ng Pangulo na handang makipag-usap sa mapayapang pamamaraan ang gobyerno. Wala tayong ibang hinihingi, kundi ang igalang ang ating teritoryo, karapatan at pagkatao tulad ng paggalang natin sa teritoryo, karapatan at pagkatao na ibang lahi. Ginagawa natin ito dahil mula tayong ito ang susi upang mapanatili ang stabilidad at nang sa gayon ay magpatuloy ang pagtungo sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Sa nalagdaan na Revised Armed Forces of the Philippines or AFP Modernization Act noong Desyembre, 75 bilyong pisong pondo ang mailalaan sa tanggulang pambansa sa susunod na 5 taon dahil sa pagsasabatas nito. Ipinagdiwang din ang Araw ng Kasarinlan sa Palasyo ng Malacanang. Dito binigyang diin ng Pangulo ang maaaring iambag ng mga mamamayan sa bansa. Just as our heroes and martyrs paid the ultimate price for our freedom, as Filipinos, each and everyone is asked to do his part in building an even more progressive nation. Whether one is in the highest ranks of government or an employee in a local company or an OFW working on distant shores. Naging panauhing pangdangal si Pangulong Aquino sa pagsisimula ng 14th Annual Global Development Conference ng Global Development Network sa Asia Development Bank Headquarters sa Mandaluyong. Ang Global Development Network ay isang samahang nakatuon sa pagtataguyod ng applied social science research para sa umuunlad at nagbabagong mga bansa tulad ng Pilipinas. Binanggit ng Pangulo ang ginawang pagsisikap ni Dr. Jose Rizal para madala ang bansa sa kaunlaran. Dito rin kanyang ipinabatid ang patuloy na pagtulong sa mahihirap. The next 3 years will see continued interventions on the poorest of the poor, but also a focus on the vulnerable but emerging sectors of society, all made possible by prudent public finance policies and honesty in public administration. By continuing efforts to build mass housing on-site and not in far-flung areas, by creating durable jobs in industry, tourism, and agriculture. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang 115th anniversary celebration ng pagkatatag ng Department of Public Works and Highways. Isang ahensyang dati-rati ay isa sa mga itinuturing na pugad ng katiwalian, pero ngayon ay tanggapang patuloy na mabilis, maagap at maaasahan ang paglilingkod ayon sa Pangulo. Dahil sa mabubuting pamamahala, nagagawa natin ang mga proyekto sa mas mabilis na paraan at sa mas murang halaga. Napipigilan din natin ang katiwalian at pagtagas sa kaban ng bayan. Ipinatupad natin ng tapat at tama ang proseso ng procurement at bidding. Kaya naman pumalo sa 16.35 bilyong piso ang savings ng DPWH at pila-pila ang matatagumpay nating proyekto. Kasama sa mga proyektong ito ang Quezon Avenue, Araneta Avenue Underpass at ang Plaridel Bypass Road sa Bulacan na naglalayong magpabilis ng biyahe sa nasabing mga lugar. Nagpapasalamat po ako sa buo ng ahensyang ito. Mula kay Secretary Babe Singson na nagtitimon sa kinatatayon ngayon ng DPWH, sa bawat grupo at lingkod bayan na pinarangalan natin sa araw na ito, hanggang sa bawat individual na hindi man napangalanan, ngayon ay naging malaking bahagi sa pagbibigay ng bagong muka sa inyong ahensya. Dito na rin inanunsyo ng Pangulo ang 10,000 pisong bonus para sa lahat ng empleyado at opisyal ng DPWH. Sunod na dinaluhan ni Pangulong Aquino ang ika-40 anibersaryo ng Professional Regulation Commission. Ayon sa Pangulo, napakahalaga ng papel at responsibilidad ng PRC sa pagpapatibay sa kakayahan ng mga profesional sa bansa.
kayo rin po ang pwede maging talagang napaka-effective na agent for social change. Dahil talaga naman pong imbis na reactive tayo, pwede tayo mag-proactive, matulungan ang ating mga mag-aaral sa pagpili ng kanilang propesyon. Pinasalamatan din ni Pangulong Aquino ang mga individual at organisasyong tumanggap ng parangal. Sa huli, kanyang hiniling na lalo pa sanang paigtingin ng PRC ang pagbabantay sa mga profesional sa mga kumpanya, paaralan at industriya para siguradong sumusunod sila sa mga batas at patakaran. And that wraps up our second episode of Report Kay Boss. Sana ang hatid naming magagandang balita at impormasyon tungkol sa ating bansa at pamahalaan ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat para makibahagi sa kaunlarang walang maiiwan. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Report Kay Boss.